So ito, sunod mga kababayan. Hindi ko sure kung matatawa kayo o magagalit kayo or iiyak kayo at ito mga kababayan. Pwedeng paki-comment kung ituloy ko ba itong topic na to o hindi. Pag ituloy ninyo, wag po kayong tumawa ha. Pag ituloy po ninyo, wag po kayong mairita, baka susuntukin ninyo yung TV. O baka susuntukin ninyo yung cellphone nyo, ibato ninyo sa pader. Mga kababayan, ito sa totoo lang, meron pa naman akong napanood sa TikTok, sa Facebook na sinuntok ni tatay yung TV nila. Yung isa naman, yung lalaki, may hawak na martilyo, pinalo ng martilyo yung TV, nabuisit kay nabuisit kay Duterte. Ituloy. Sige, ituloy natin ha. Ito. Usaping pulong Duterte. Ito mga kababayan, hindi ko lubos maisip, hindi ko ma-realize kung talaga bang itong mga Duterte nakapag-aral? Ito mga kababayan, Politico News. Ito si Pulong Duterte. Huwag kayong tumawa ha, mga kababayan. Davao City Representative Paulo Duterte called on victims of drug addict and the New People's Army to break their silence and share their experience. Sa madaling salita, tatagalugin natin. Ito na. Sabi ni Pulong yan ha. Ako po ay nanawagan sa lahat na naging biktima ng mga adik. Sino po yung mga biktima ng adik? Magsama-sama po kayo. Nanawagan po si Pulong. Baka mag-file din sa ICC si Pulong. Para, sinong ipapakulong ni Pulong? Lahat daw po ng biktima ng adik at biktima ng NPA, lumabas daw po kayo at sabi nyo po ang inyong mga karanasan. Para siguro gamitin ni Pulong na mag-file din siya sa ICC. Ang tanong, sino ang kanilang ipapakulong? Sino ang ipapakulong mo, Pulong? At bakit mo palalabasin yung biktima ng adik at biktima ng NPA? Ngayon ang tanong, Pulong, paano kung yung mga adik lumabas na nakabiktima dyan sa pinanawagan mo at sabihin nila, sino po yung nagbebenta ng droga kaya na-adik kami? Baka babalik sa'yo. Diba? Pulong. Nanawagan. Sabi niya, ako po ay nanawagan sa lahat na naging biktima ng mga adik sa droga at ng teroristang miyembro ng New People's Army na magsalita na. Panahon na para hindi na kayo manahimik. Panahon na para ilantad ang tunay na kalupitan at palilinlang ng mga kriminal at rebuilding grupo na patuloy na sumisira sa ating lipunan. Pulong. Kung adik at rebelde ang sumira sa lipunan, bakit ba naging adik ang isang adik? Tanong ko lang, mga kababayan, ito, may nag-comment. Itama ang buang, dumaan naman sa page ko. Sabi ni Para sa Bayan Vlog. Ito ha, Pulong. Nanawagan sa mga adik, ang biktima ng adik at mga biktima ng New People's Army o yung mga teroristang grupo daw na sumisira sa lipunan. Ngayon, Pulong, bakit hindi mo subukang tawagin yung mga nagtitinda ng droga kasi marami pong na-adik dahil sa droga? Ano pong purpose mo, Pulong, kung pasalitain mo yung nabiktima sa adik at yung mga nabiktima sa teroristang grupo na NPA? Anong mangyayari? Anong makukuha nila kapag lumantad sila at magsalita sila sa panawagan mo? Paulo Duterte, ako po ay nanawagan sa lahat ng naging biktima ng adik. Pulong, anong klaseng utak meron ka? Instead na ayusin mo yung baha dyan sa Davao, unahin mo pa yung biktima ng adik at biktima ng mga rebelde. Ngayon, pag lumabas ba yung biktima ng adik at biktima ng rebelde, anong benefits ang makuha nila sa'yo? Iniisang batas, wala kang nang napagawa. Diba?
Iniisang batas, wala ka ngang napatunayan. Ano bang batas na nagawa mo? Oh, bakit hindi mo na lang subukan panawagan sa mga adik? Oh, yung mga nabiktima sa droga. Baka sakali lalabas yung mga drug lord. Yeah? Baka sakali lalabas yung mga kaibigan mo. Ito mga kababayan. Si Pulong nanawagan. Yung mga biktima ng adik, yung mga ni-rape, sinaksak, pinagtripan ng adik, at yung mga biktima ng NPA, o mga rebuilding grupo, mga New People's Army. Lumantad na daw kayo, yung mga nabiktima. Ano pong benefits, Pulong, ang makukuha kapag lumantad ang biktima ng adik at biktima ng rebelde? Anong makukuha nila? Baka pag nag-iipon-ipon sila, ipafile mo din sa ICC. Sinong ipapakulong mo? Kung meron kang ipapakulong dito sa NPA, sana yung tatay mo kay miyembro yan ng NPA. Unahin natin yung biktima ng NPA. Yung mga New People's Army, mga rebelde. Baka nakalimutan ni Pulong na ang tatay niya ay miyembro ng NPA noon. Baka nakalimutan ninyo, mga kababayan. Eto ipakita ko sa inyo mga kababayan. Ito, Duterte and Juma season. Baka nakalimutan nila. Ayan Makasama natin dyan. And hopefully I will visit you. Makasama natin dyan. And hopefully I will visit you before I will assume office. Kasi may the agenda. Magaling. Magbuti po. Kasi yung ang agenda sa... Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo at maraming salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. We have also to prepare the agenda para pag nandito na wala na masyadong debate or issues unresolved. Diyan na ho natin gawain ang agenda yung pagdating. The agenda only. Yun ang natutunan. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. ito pa. The movement knows how to correct its errors. Season insists the communist movement remains relevant and vibrant today, especially with another Philippine president set to establish what he calls a fascist dictatorship. Duterte is the best recruiter of the CPP and the NPA because Narinig nyo? Duterte is the best recruiter of CCP, NPA. Ngayon, Pulong, nanawagan ka sa mga biktima ng rebelde na magsalita sila. Baka magulat ka paglabasan yung biktima at ituro ang tatay mo. Anong sabi ni Juma Season, mga kababayan? of the CPP and the NPA. Dictatorship. Duterte is the best recruiter of the CPP and the NPA. Duterte is the best recruiter. Baka nakalimutan ninyo, mga kababayan. Sir Maki Kwan at sa Sirisa 4, silo po sa inyong lahat dyan. Magandang gabi. Si Duterte is the best recruiter of NPA. Di ba? Tapos manawagan ka, wag nagsalita itong mga biktima ng NPA ngayon at ituro ang tatay mo, abay mga ngaka. Alam nyo, minsan, nasa isip ko, parang hindi po talaga problema ang gumagawa ng tao. Tao po talaga ang gumagawa ng problema. Di ba? Sabi ni Ernesto Lozano, tanong lang po, bakit ayaw ituloy ang trial? Ito nga kasi, pag ituloy ang trial, mabutsi po. Malaman po ng taong bayan, yung mga, di ba? Mga kabulastugan, Ramya Paris, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Ito, ulitin ko The best recruiter of the CPP. Philippine president set to establish what he calls a fascist dictatorship. Duterte is the best recruiter of the CPP and the NPA because
he outrages the people, he abuses the people, so more people join the Communist Party. But this was also the same president who opened his cabinet to those handpicked by the left and began peace talks even before he formally assumed office in 2016. Revolutionary movement knows. Diba? Narinig nyo? Tapos manawagan ka sa biktima ng NPA. Eh, ang tatay mo nga, ang pinaka-the best na recruiter. Ay, ito. Another Philippine president said to establish what he calls a fascist dictatorship. Duterte is the best recruiter of the CPP and the NPA because he outrages the people, he abuses the people, so more people join the Communist Party. But this Pulong. Diba? Kawawa naman, lalabas pa yung mga biktima, pulong. Ay, Diyos yung Marimar. Ito, pagpatuloy natin, ha. Ako po ay nanawagan sa lahat na naging biktima ng mga adik sa droga at ng teroristang miyembro ng People's Army o New People's Army na magsalita na. Kapag ito nagsalita, kawawa tatay mo, damay na naman kayo. Ito nga ang sasabihin ko mga kababayan, hindi po talaga problema ang gumagawa ng tao. Tao po ang gumagawa ng problema. Diba? Mismong si Juma Siso nagsalita. Ito pa. Si Duterte naman, na dati kong estudyante sa Lyceum, she has very nice things to say about me, and I also have many nice things to say about it. You know? Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa Malacanang na. You know? Kapag ako maging presidente, isang paa ng NPA nasa Malacanang na. Si Juma mismo nagsabi. Mga kababayans. Diba? Ready for coalition. Kayo naman yan, may initiative na nanawagan na handa kayong makipag-coalition at nagpakita ng pagkaunawa sa programa ng MDF. Kaya sa oras na kayo na yung mananalo, ay dapat yung mga tinatawan natin, kalagagad, magkita-kita na. At kung ano naman, sumingit yung pandaraya, ay lalong rin. May batayan para magkita-kita at magkaisa para labanan yung mga mandaraya. Hindi sila magtatagal sa kapangyarihan. The trend is there, no? Yes, sir. I will follow the pattern of socialism sa governance. That is really, sinabi ko na sa in public, in every meeting, I said, I'm a socialist, and Si Duterte naman, na dati kong estudyante sa Lyceum, she has very... Kita mo? Kita ninyo? Tapos lolokohin ninyo ang taong bayan at manawagan pa kayo? Aba, hindi po tanga ang Pilipino na hindi malalaman yung baho ninyo. Tigilan nyo. Magpatawag-tawag kayo ng biktima ng adik. Magpatawag-tawag kayo ng biktima ng NPA, mga rebuilding grupo. Ito mga kababayan, sunod. Diba? Sabi ni Pulong, sa mga nabiktima ng adik, ako'y nananawagan. Ito, si Pulong pa rin. Ito ha, mga kababayan. Nawagan daw siya sa mga biktima ng adik. So ito na nga, mga kababayan, ang sunod. Pulong Duterte, link at drug smuggling. Binuksan na naman ulit. Ipanood ko sa inyo mga kababayan, noon pa ito.